say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. In the book of Matthew, chapter 22, from verse 34 to 40, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him, Teacher, which is the greatest commandment in the law? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Panginoon, salamat po na ang iyong salita ay naitatag sa langit magpakailan, kailan paman. Thy word is settled in heaven forever and ever. Thy word shall not return unto the void, but you will hasten your word to perform it. Ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Ito'y matalas pa sa isang tabak na magkabilay talim. Sa umagang ito, patuloy na biyayaan mo ang bawat isa ng bukas na puso at kaisipan upang malayang tanggapin ang katotohanan mula sa iyong salita. Sapagkat sinabi mo, makikilala namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Muli namin kinikilala na ang banal na Espiritu ang tunay na tagapagturo sa umagang ito. Ang banal na Espiritu ang siyang malayang magmi-minister, malayang kakatagpo, anuman ang aming mga panalangin, anuman ang aming mga kahilingan, maging sa mga nanonood sa live stream na ito. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magmi-minister sa buhay ng bawat isa. Muli sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama. In Jesus' mighty name, this we pray. And everybody say,
Amen, amen, and amen. Praise God. Please be seated. Praise be the name of the Lord. Good morning po sa bawat isa, maging sa lahat po ng nanonood sa ating live stream sa umagang ito. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay nasa unang linggo, itong month of February, at ang ating team po ay Revival, a Call to Passionate Love. Kasi po ang month of February, ito po yung tinatawag na Love Month. Hallelujah. Kaya po pag-usapan natin yung tinatawag na Passionate Love. Revival, a Call to Passionate Love. Ano po bang ibig sabihin ng Passionate Love? Passionate love involves intense feelings, a burning desire, and heartfelt emotions towards someone, typically found in romantic relationship. Yan sa mag-asawa. This profound connection binds two individuals together, creating an inseparable bond na hindi po sila mapaghihiwalay. Yung kanilang pag-iisa, hindi kayang paghiwalayin. Kaya yung mga mag-asawang dumating sa panahon na naghiwalay, hindi po na-establish yung passionate love. Kasi yan ang definition ng passionate love, no? Sabi po doon, no? Doon sa ating binasa, di ba? This profound connection binds two individuals together, creating an inseparable bond na hindi sila kayang paghiwalayin. Kaya po yung bottom line sa sumpaan, till death do us part. Tanging kamatayan lang ang makapagpapahiwalay. With a constant desire to be in each other's presence. Diba? Kung maaari, hindi kayo magkahiwalay. Lagi kayo nagkikita. It is God's desire that His children foster feelings of genuine, intense, and passionate love towards Him. A love that is characterized by a profound, unquenchable flame. Praise God. Ito po yung meaning ng passionate love. Amen? At ito po yung kinakailangan ma-develop o ma-revive sa mga mananampalataya. Kasi kung babalikan po natin yung ating personal encounter sa Panginoon, yung first day ng ating experience sa Panginoon, balikan lang po natin, grabe yung ating pagmamahal sa Diyos. Diba? Grabe yung ating pagmamahal sa salita ng Panginoon. Hindi tayo papayag na hindi makapag-meditate ng Word of God. Yung mga iba nga sa sobrang pagmamahal sa salita ng Diyos, kasama pa sa kanilang pagtulog. Ang iba nga, yakap-yakap pa yung Bible. Di ba? Grabe yung ating kasipagan sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal na mahal natin ang Panginoon. Ang isang tao, kapag minahal mo, walang makakapigil sa'yo. Kaya nga may kasabihan ng mga Pilipino, harangan ka man ng sibat, dahil sa pagmamahal, hindi ka kayang pigilan. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng passionate love. Gagawin mo ang lahat dahil sa iyong minamahal. Amen? At ang Panginoon, ganun ang ginawa niya. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya po,
ito yung ating pag-uusapan. Tatlong mahalagang puntos lang po. Una, yung tinatawag na passionate love for God. Ito po yung ating core values. Passionate love for God. Dito po, ang historical background po nito, itong Matthew 22, tatlong katanungan ang sinagot ng Panginoon. Una po yung tanong na patungkol sa the law of the land. Diba? Kinakailangan po bang magbayad ng buwis? Yun po yung isa sa mga nais itrap ang Panginoon kung ano ang kanyang magiging tugon. Pero anong sabi niya? Render the things unto Caesar is Caesar. Yung mga bagay na para kay Caesar ay para sa kanya. Pero yung mga bagay na sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin lang, kinakailangang magbayad ng buwis. Amen po. The law of the land. Kasi ito yung batas doon sa ating pamahalaan o sa ating bansa. Pangalawang tanong po ng mga Sadducees naman, ito'y patungkol sa the law of eternity. Kasi ang sabi nila, Panginoon, pagdating po ba sa langit, yung kanyang status bilang mag-asawa pa rin ba sa langit? Yung kanilang status bilang magulang at magkapatid, anak, pagdating ba sa langit, the same pa rin? Sabi ng Panginoon, hindi na. Yung mga Sadducees ng time na yun, hindi naniniwala sa resurrection. Hindi sila naniniwala sa life after death. Para sa kanila, ang buhay ay sa mundo lang. Na kapag namatay ka, tapos na ang lahat. Pero tingnan nyo, ang sabi ng Panginoon, I am the God of Abraham. Hindi niya sinabing, I was the God of Abraham, Isaac, and Jacob, kundi I am. Kasi hindi siya Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. At ang pangatlong tanong nga po, ito, ano ba ang pinakadakilang utos? Kasi kapag binalikan natin ang Old Testament, yung tinatawag na Mosaic Law, meron po siyang 613 laws. At sa panahon po ni Isaiah, ito po ay nireduce ng 11. Sa panahon ni David, nireduce ng 7. Sa panahon ni Amos, nireduce ng 3. At sa panahon ni Jesus, yun ang tanong, ano ang pinakadakilang kautusan? At ito ay nireduce ng Panginoon sa 2, na ang binibigyan diin yung salitang pag-ibig. Amen po ba? Praise God. Kaya po, pag-uusapan natin yung passionate love for God. Anong sabi ng verse 37? You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Una po, yung salitang love God above all. Hindi po masamang magmahal. Hindi masamang mahalin natin ang ating magulang, mahalin natin ang ating asawa, mahalin natin ang ating kapatid. Hindi po masama yon. Pero, pag pinag-usapan ng pagmamahal, love God above all. Kaya ang Panginoon ang siyang number 1. Yung ating mga asawa ay number 2. Hindi dahil meron tayong walang third party involved ba? Number 2 sila kasi ang number 1 ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon ang siyang number 1. Kaya tingnan niyo, sabi ng Matthew chapter 6, seek ye first. Ang Diyos dapat laging nasa una. Sabi ni Stephen Covey, first thing first. Walang iba kundi una ang Panginoon. Kaya nga, love God
above all. Amen? Hindi pwedeng maging una yung ating asawa. Hindi pwedeng maging una yung ating anak. Kaya may mga taong hindi nakakapag-move on. Kasi yung kanilang pagmamahal, masyadong hindi nila namalayan na yung kanilang pagmamahal, nauuna na pala yung kanilang mahal sa buhay. Kaya nung dumating yung point na nawala yung kanilang mahal sa buhay, hindi sila makapag-move on. Kaya, napakalinaw, love God above all. Yung mga ibang, minamahal nila yung kanilang paniniwala. Kaya nakakapasok yung fanaticism. Niyayakap yung kanilang kinagisnan, yung kanilang tradisyon. Niyayakap yung kanilang kaugalian. Love God above all. Yun ang sinasabi ng Panginoon, na ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa. Pangalawa po, yung tinatawag na true love manifests as a response across all facets of life. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya ginamit yung salitang with all your heart. With all. Kasi sabi nga ng Deuteronomy chapter 6, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Kaya bakit all? Bakit sa Kanya lahat? Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. E tayo po ay naniniwala sa tinatawag na monotheism, na iisa lang ang Diyos. Hindi tayo naniniwala doon sa polytheism, na napakaraming Diyos. At tayo ay kabilang doon sa tinatawag na Trinitarian monotheism. Kasi dalawa po yung monotheism, isang Unitarian, isang Trinitarian. Tayo naniniwala tayo sa Trinitarian monotheism, na merong isang Diyos at may tatlong persona, God the Father, Son, and Holy Spirit. Sa Unitarian kasi, isa lang. Ang Ama, si Jesus, at ang Holy Spirit ay isa lang. Ang tawag doon ay Unitarian monotheism. Tayo ay Trinitarian monotheism. Isa lang ang Diyos. Kaya bakit sinabi dito, love God with all, kasi isa lang siya. Kaya sa Kanya mo lang ibibigay lahat. Wala ka ng ibang pagbibigyan, kasi nag-iisa lang siya. With all your heart, with all your soul, with all your might. Ganon ang pagmamahal. Hindi pwedeng magmahal ka na merong reservation. Kasi pag nagmahal ka, ibibigay mo ang lahat. Diba kahit po sa mag-asawa, hindi pwedeng magmahal ka na merong reservation. O hindi mo pwedeng mahalin lang yung mga positive side. Kasi ang pagmamahal, talagang ano po yan? Yung kanyang buong pagkatao. Hindi lang yung mga positive, maging yung kanyang negative. Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Tignan nyo, nagminahal tayo ng Panginoon, sabi ng Romans 5:8, But God demonstrate His love while we were yet sinners. Minahal niya tayo nang tayo ay makasalanan. Hindi sinabing, minahal ka ng Diyos nung ikaw ay naging mabuti, dahil sa iyong kabaitan, dahil ikaw ay matulungin. Hindi yon. Minahal ka ng Diyos nang ikaw ay makasalanan. Christ died for us. Paano kanya minahal? Hindi niya lang sinabing, mahal kita, kahit na makasalanan ka. Kasi walang effect yon. Nananatili ka sa kasalanan mo. Christ died for us.
para sa kanyang kamatayan, tayo ay tubusin sa kasalanan. Yun ang pagmamahal. Amen po ba? Kaya passionate yung pagmamahal na ipinadama sa atin ng Panginoon. At walang dahilan para hindi tayo magkaroon ng passionate love for God. Tayo po ay mapalad dahil hindi po matindi ang persecution sa ating kapanahunan, no? Hindi tayo nararanasan ng matinding persecution. Sa panahon ng Roman Empire, yung kanyang mga nasasakupan noon, meron pong isang napakalaking rebulto ni Emperor Caesar. At alam niyo po, lahat doon ay tatayo once a year. At sila po ay magbabanggit na si Caesar ang kanilang Lord. At napakabigat nun sa mga mananampalataya. Sapagkat kapag hindi mo sinabing, Julius Caesar is my Lord, automatic, ang kapalit nun ay kamatayan. Kaya yung mga mananampalataya, pagharap sa malaking rebulto ni Caesar, ang kanilang sinasabi, Jesus is my Lord. Alam na nila ang kasunod doon. Once a year, ang lahat ng nasasakupan ni Julius Caesar ay umaharap sa malaking rebultong yun. At doon ipinapakita ang kanilang katapatan sa kanilang Lord. Mapalad po tayo at wala tayo sa ganong senaryo. At kung ilalagay kaya tayo sa ganong sitwasyon, kaya nating ipagsigawan at sabihin that Jesus is my Lord. Na alam na natin yung naghihintay na parusa. Kaya yung mga mananampalataya noon, grabe yung kanilang pagmamahal. Kaya nilang patunayan yung kanilang pagmamahal. Kasi once a year, idideklara nila kung si Jesus ang kanilang Lord o kung si Caesar ang kanilang Lord. Sa panahon natin, wala nga ang rebulto ni Julius Caesar. Pero minsan, ang rebulto ng bawat isa sa atin ang nagiging Lord. Anong ibig kong sabihin? Yung ating kagustuhan ang nasusunod, hindi yung kagustuhan ni Jesus. Amen po ba? Kaya magandang ipahayag mo lagi, Jesus is my Lord. Hindi ikaw, sarili ko ang Lord. Si Jesus. Hindi ikaw ang dapat masunod, si Jesus. Kung sinasabi mo na hindi ako dapat umatin ngayon, hindi ikaw ang dapat masunod, si Jesus. Kung sinasabi mo na wag na ako munang magbasa ng Bible, maganda ang Netflix ngayon, hindi ikaw ang dapat masunod, kundi si Jesus. Kasi Jesus is my Lord. Kung sinasabi mo na hindi ko dapat ibigay muna ito at may matindi akong pangangailangan, hindi ikaw ang dapat masunod, kundi si Jesus. Because Jesus is my Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Ang ibig sabihin ng Lord means owner. Ownership, siya ang may-ari sa'yo. Kaya nga hindi mo daw pwedeng sabihin sa Lord na hindi maaari, Panginoon. Sabihin mo sa amo mo yon. Diba? Yung boss mo, sabi sa'yo, inutusan ka, gawin mo to. Hindi po, pwede. Anong gagawin sa'yo ng amo mo? Diba? Sisanti ka agad. Kaya nga pag inutusan ka, yes sir, yes ma'am. Pag inutusan ka ng asawa mo, yes dear. Yung mga takusa, yes dear. Di ba? Kasi sisanti ka agad.
Kaya, yun ang ibig sabihin po nun, passionate love for God. Kaya yung mga iba, grabe ang persecution. Lalo na yung kanilang mga asawa na unbeliever. Grabe yung persecution doon. Pero sa kabila nun, talagang inuuna nila ang Panginoon. Kasi meron silang passionate love for God. Once na-revive yung ating passionate love for God, ang kasunod po, automatic, yung sinabi ni Jesus, yung tinatawag na love and compassion for others. Sabi ng verse 39, and a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Alam niyo yung sagot ng Panginoon, first time na nangyari ito na yung nasa book of Deuteronomy at sa book of Leviticus ay kanyang kinumbine. Kasi yung unang sagot niya, you shall love the Lord thy God with all your heart, nasa book of Deuteronomy. Yung sinabi na naman niya, you shall love your neighbor as yourself, nasa book of Leviticus chapter 19. Ang pagkakaiba lang po nito, ang alam ng mga Hudyo na neighbor ay yung kanilang kababayan. Yung kapwa nila Hudyo. Kaya ito pong Matthew chapter 22, makikita natin yung Synoptic Gospel, na hindi lamang ito nasulat in the book of Matthew, nasulat din sa Luke and Mark. At sa book of Luke, hindi po nakontento yung lawyer na nagtanong. Sa Matthew, wala nang binanggit. Sa book of Luke, nagtanong pa siya. Na ang tanong niya, pahabol niya ang tanong, sino po ang aking kapwa? Nabasa niyo po ba yon sa Luke? Kaya kapag gusto mong maunawaan yung pinakakwento nito, tignan mo rin sa book of Mark, tignan mo rin sa book of Luke. Kaya nga synoptic, na yung tatlong gospel ay nagkaisa na isulat yung pinaka-istorya ng pangyayaring ito. Kasi ang alam ng mga Hudyo noon, ang kanilang neighbor, walang iba, kundi yung kanilang kapwa Hudyo. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon nagbigay ng isang talinhaga, yung patungkol sa Good Samaritan. Di ba? Na-encounter nyo yun? Na meron pong manlalakbay na hinarang ng mga tulisan at siya'y binugbog at nakahandusay, iniwan na nakahandusay. Dumaan ang Levita, hindi siya pinansin. Dumaan yung Pariseo, hindi siya pinansin. Pero isang Samaritan, na nung panahong yon ang Samaritan at ang mga Hudyo ay merong di pagkakaunawaan. Sa kabila nun, ng ganong kanilang sitwasyon, yung Samaritan nagawa niyang tulungan yung Hudyong yon. Na siyang nasa kalagayang sabihin sa kanya, mabuti nga sa iyo. Pero tinulungan niya, kaya ginamit yung salitang good Samaritan. Kaya kapag tayo po'y tumutulong, di ba? Ina-address sa atin yung salitang good Samaritan dahil nasa Bible yon. Kaya dito, pinaunawa ng Panginoon na yung pagmamahal sa kapwa, hindi lang yung mga kababayan mo. Ang pagmamahal sa kapwa, maging sino man siya. Kasi yung mga iba nagmamahal sa mga taong kaibig-ibig. Sa mga taong makagaganti ng pagmamahal. Pero doon sa mga tao na hindi makakapagganti, hindi sila nag-uukol ng pagmamahal. Kaya ipinakita yung ganong parable. Na yung Good Samaritan, wala naman siyang makukuha doon sa Hudyong yun. Nagsayang siya ng oras, nagsayang siya ng panahon, dumukot pa siya sa bulsa, kasi pinasok niya sa isang inn, at lahat ng gastos sinagot niya. Grabe yung pagmamahal niya. Sino yung tinulungan niya? Yung kanilang kaaway na Hudyo. Yung kanilang kaaway. Kaya dito pinakita ng Panginoong una, show the love of God.
Kinakailangan ipakita natin yung pagmamahal. Hindi pwedeng sinasabi mong mahal kita pero wala kang ginagawa. Sabi nga ng Bible, kung sinasabi mong iniibig mo ko, pero kinapupuutan mo yung kapwa, sinungaling ka. Paano mo kong mamahalin na hindi mo ako nakikita yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Kaya ang una, show the love of God. Yun ang kailangan ng tao. Ipakita mo muna. Sabi po ni Evangelist Ed Silboso, ang pinaka-powerful na pamamaraan sa evangelism, show your love. Hindi pwedeng mag-preach ka kagad ng gospel sa kanila na yung kanilang mga sikmura kumakalam. Gaano man kaganda yung presentation naman ng gospel, yung mga tao gutom na gutom, hindi nila tatanggapin yun. Hindi nila kayang unawain na ang Diyos ay pag-ibig habang ang kanilang mga sikmura ay kumakalam. Ang unang gawin mo, pakainin mo muna sila. Busugin mo muna sila. At sa oras na sila'y nabusog at sinar mo ang gospel, madali nilang tanggapin sapagkat naramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya show, ipakita muna natin. Kaya tingnan nyo, sabi ni Mahatma Gandhi, I like Christ, but I don't like Christianity. Kasi hindi nakita ng mga Indiano, ng mga Indian ng panahong yon. Isipin mo, ang mga Kristiyano nakagawa ng well. Tapos yung well na yon, sa halip na pati yung mga Indian, i-welcome nila na sumalok ng tubig, pinagkait nila. At para lang daw yun sa mga Christian. Nabalitaan ni Mahatma Gandhi. Kaya doon niya nasabing, I like Christ, but I don't like Christianity. Kasi hindi na ipakita yung pagmamahal. Amen po ba? Kaya show the love of God. Ipakita natin muna yung pagmamahal. After nun, saka po yung pangalawang letter S, share the love of God. Kasi hindi naman pwedeng tulong ka lang ng tulong na hindi mo ibinabahagi yung pag-ibig ng Diyos. Kasi lahat ng tinulong mo sa Kanya, mababaliwala. Kapag hindi niya naunawaan yung pag-ibig ng Diyos at hindi niya tinanggap ang Panginoon. Kaya share the love of God. Hindi lang show the love of God, share the love of God. Anong sabi ng Romans chapter 5? Doon sa talata po. Kaya share the love of God, but God commended His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. Kinakailangan i-share natin yung pag-ibig ng Diyos. Na merong Jesus na namatay sa iyo. Na merong Jesus na nagmalasakit sa iyo. Merong Jesus. Diba? Na ginawa niya ang lahat para sa iyo. Share the love of God. Kaya ang una nating hakbang, show the love of God. Kung tayo po'y binibigyan ng pagkakataong makatulong, wag daw po natin palagpasin yon. Sabi ng Book of Proverbs, kapag may humingi sa iyo ng tulong at nasa kalagayan ka, wag mo na sabihin, bumalik ka bukas. O sa makalawa na lang, o sa isang linggo. Gawin mo na yon. Pagkakataon yon. At nagsabi din ng Proverbs, kung hindi ka nabayaran ng taong pinautang mo. Napakabalanse ang Word of God. Ang sabi ng Biblia, si Yahweh ang may utang sa iyo. Kasi minsan nakakadala, di ba? Tumulong ka na. Tapos yung tinulungan mo, wala na, hindi ka binayaran. Kaya yung mga iba nadadala na, ayoko nang tumulong. Kaya yung mga iba nakakapagsinungaling.
Kapatid, meron ka ba dyan? Kahit meron, wala sis, pasensya na. Tapos pag-alis, Lord, forgive me. Kasi nadala na, no? Nakakapagsinungaling pa tuloy yung iba. Kasi nadala. Hindi mo maiwasan, nadala sila. Pero nagpapaalala ang Diyos, si Yahweh ang may utang sa'yo. Ibig sabihin, si Yahweh ang bahalang magbayad nun. Babayaran ka ni Yahweh. Kaysa naman dumating ka sa punto na maggapos ka ng kasinungalingan, lahat ng lalapit sa'yo, wala. Baka kasasabi mo ng wala, mawalan ka talaga. Yun ang mabigat doon. Kasi wala ka ng wala. At hindi mo napapansin, naroon ka na sa kalagayan na wala talaga. Eh, yun na lumalabas sa bibig mo. Sabi nga ng Bible, di ba? Death and life are in the power of tongue. Eh, sabi mo, wala ako. Yan. Tapos nagtataka ka, bakit wala ka? Di ba yun ang lumalabas sa'yo? Wala. Kaya bakit sinabi ng Biblia yun, si Yahweh ang may utang sa'yo? Kasi alam ng Panginoon na automatic sa tao yon. Kapag nadala ang isang tao, mahirap na silang umulit. Ang problema nga lang, kailangan nilang magsinungaling. Buti kung kaya mong tapatan na sasabihin, alam mo, gusto kitang pahiramin, meron naman ako. Yun nga lang, hindi ka nagbabayad. Kung kaya mo sana sabihin yun, okay lang. Ang tanong, kaya mo kayang sabihin sa lumalapit sa'yo? Di ba ang madalas na pwede na sabihin, pasensya ka na, walang-wala din ako. Mas maganda kasing pakinggan yun. Kaysa yung sasabihin mo sa kanya, pamumukha mo sa kanya, meron nga ako, yun nga lang, nadala na ako sa'yo, ayun na kitang pautangin. Kaya niyong sabihin yun? Ako, hindi ko kaya din yun. Hindi ka nakapagsinungaling, di ba? Naging totoo ka lang sa kanya. Ang tanong nga lang, kaya mo ba na sabihin sa kanya yon? Kasi dalawang sakit ang mararanasan niya. Sakit na hindi nakapangutang, sakit sa mga salitang sinabi mo. Talagang uuwi siyang lulugo-lugo. Kaya mo bang, di ba? Kaya tayo laging may comfort yung salita natin, pasensya ka na, mga ganyan pa. Talagang walang-wala lang ako ngayon. Ibig sabihin, kung meron sana, parang binibigyan mo siya ng pag-asa. Kaya mga kapatid, mahalaga yun. Kaya bakit sinabi ng Proverbs, kung nasa pagkakataon ka, sa totoo lang, mas maganda yung tumutulong kaysa tinutulungan. Iba kahit na sa abuluyan yan, maganda yung nag-aabuloy kaysa inaabuluyan. Kayo, anong mas gusto nyo? Kayo ang inaabuluyan o kayo nag-aabuloy? Pero maganda yung nag-aabuloy. Mas maganda yung tumutulong kaysa tinutulungan. Ibig sabihin, kaya ka tumutulong, yung blessing sa iyo, sobra-sobra. At kapag gano'n ang attitude mo, ang Diyos, patuloy kang pagpapalain. Karapat-dapat kang pagpalain. Kasi ang purpose ng pagpapala, hindi lang para sa iyo. Ang purpose ng pagpapala, para maging daluyan ka ng pagpapala sa iba. Eh, paano ka magiging daluyan? Eh, ayaw mong pakawalan. Ayaw mong pakawalan. Gusto mo lang, nasa iyo lang. Pakawalan mo, at i-release yun. Kahapon po, nagkaroon kami ng meeting ng mga CMT and ministry heads. Alam niyo, for God's glory, ang GIL Diet, sa kabila po na meron tayong mga municipality na sinusuportahan. At nasaturate na nga po natin ang 12 municipalities. Lahat ng mga municipality, meron tayong GIL. Ang ginamit po ang GIL Diet. Kasi yung mga pastor, dito ang kanilang support, pati yung kanilang church rental. At nakakatuwa po, dahil sa kabila ng
nag-pioneer tayo sa Binson, sa Talisay, marami po tayong mga workers, tithers, members ang nalipat. Kasi taga roon sila. Pero ang GIL Diet, yung ating financial income, hindi naapektuhan. At nasabi ko sa mga kapatid, hindi kaya, isa sa mga dahilan kaya tayo pinagpapala ng Diyos, kasi tinutulungan natin yung mga senior citizen. Kasi po yung mga senior citizen dito, na wala talaga sa kalagayan, maliit na tulong lang, nagbibigay po tayo ng 500 pesos para sa kanilang maintenance, sa kanilang gamot. Lahat ng mga senior natin. Maliban lang doon sa mga senior na mga multimillionaire, hindi na natin tinutulungan yon. Alam nila yon, kilala nila yung sarili nila. Kung hindi man kayo natutulungan, alam namin, napakayaman nyo kasi. Kasi bariya lang sa inyo yung 500. Baka, ano lang yon, hindi nyo napansin yung 500. Kaya yung mga nangangailangan talaga tinutulungan namin. Alam nyo, doon sa ginagawa ng GIL Diet na yon, nakita namin, by the grace of God, sa kabila na nawala po yung mga big tithers natin, napakaraming tithers ang nawala. Pero still, napakalaki ng income na pinagkatiwala ng Diyos sa GIL Diet. Amen po ba? Kasi kapag ikaw ay naging bukas, ang Diyos magiging bukas din. Hindi pwedeng nakasarado ka, tapos ang Diyos nakabukas. Masasayang lang. Isipin mo, di ba? Magbigay ka sa isang nakatikong bahay. Sayang yung ibibigay mo. Matatapon lang. Dapat, para hindi masayang, buksan niya rin. Kapag binuksan mo yung palad sa pagtulong, ang Diyos laging nakabukas para lagyan yung palad mong nakabukas. Kaya yun ang purpose. Kung bakit tayo pinagpapala para maging daluyan ng pagpapala. Huwag natin isipin na kaya tayo pinagpapala para lang sa atin yun. No. Hindi yun ang purpose. Para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya yun yung sinasabi, show the love of God, share the love of God. Ibahagi natin. Praise the Lord. At ang pangatlo po, ito kasi binanggit yan sa Book of John. A new commandment. Ito yung dinagdag ng Panginoon. Love one another. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Ito po yung dinagdag ng Panginoon. A new commandment sa ibang salin. Love one another. Ito po ay tungkol sa mga mananampalataya. Nakakalungkot na minsan yung mga magkakapatid pa sa Panginoon, sa halip na nagmamahalan, sila pa ang nag-aaway. Sila pa ang nagsisiraan. Tingnan niyo, sabi ng Bible, ang mga mananampalataya, kapag may usapin kayo, huwag niyo nang dalhin sa Gentile court. Huwag niyo nang dalhin sa korte ng mga hentil. Nakakatawa kayo. Kayo yung mga mananampalataya, tapos dadalhin nyo sa Gentile court ang iyong usapan. Hindi nyo ba kayang ayusin? Kaya yung turo ng Panginoon, love one another. Magmahalan kayo. At kapag kayo nagmamahalan, ano sabi doon? Sasabihin ng mundo na kayo'y mga disipulo ko. Hindi kayo magsasabi sa mundo, disciple ako ni Christ. Disciple ako ni Christ. Ang sabi ng Bible, ang mundo ang magsasabi, mga disipulo ni Kristo. Bakit? Nagmamahalan. Hindi sila nagkakagatan. Kasi kapag sila ang nagkagatan, mauubos sila. Kaya dapat nagmamahalan sa church. Walang inggitan. Nagmamahalan. Amen. Nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapalakasan. Kaya lahat, sinasantabi natin sa church.
Hindi kinakailangan na tayo ay nagbabangayan. Naalala ko, merong isang church, dumating sa point na isang congregation sila, araw ng linggo, 27. Parang ganyan, 27 ang nagsasalita kasi nahati yung simbahan. Sipin mo, 27, dito yung panig sa isang pastor, doon yung isang panig sa isang pastor. Ang gulo nun. Hindi dapat mangyari sa church yun. Dapat sa church nagkakasundo. Kaya tingnan nyo, once na tayo nagkasundo, dito lang sinasabi, ginamit yung salitang throne of God. Sa Old Testament, ginamit yung salitang throne of God, in-address kay Abraham. Bakit? Si Abraham kasi ay nagawang sumunod. Kaya siya tinawag na kaibigan ng Diyos. At kapag ikaw ay naging kaibigan ng Diyos, ano ang benepisyo? Hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay na hindi ipapaalam sa iyo. Kasi friend of God ka. Tingnan niyo si Abraham. Nung gumawi ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, hindi niya inilihim kay Abraham. Kaibigan niya yon. Di ba ipinalam niya kay Abraham? At binigyan niya pa ng pagkakataon sa Abraham na umapi na. Sabi niya, Panginoon, kung meron pong 50, wawasakin mo ba? Hindi. Dahil sa 50. Kung meron 30, hindi. Kung merong 10. Sabi niya pa nga, Panginoon, huwag kang makulitan ha. Kung meron 10, gugunawin mo ba? Hindi. Dahil sa 10. Yun nga lang talagang wala. Ang matuwid lang, 4. Yung si Lot, yung asawa niya at yung 2 anak niya. Pero yung asawa niya, hindi pa sumunod. Sabi, wag lilingon, lumingon. Pilipino daw yung asawa ni Lot. Sinunod niya yung ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Kaya Pilipino, hindi pala Hudyo yun. Hindi makakarating sa paroroonan, kaya gusto niya makarating, lumingon siya. Utos sa mga... Kaya tuloy hindi siya nakarating, naging haliging asin siya. Friend of God, kaibigan ka ng Diyos. Hindi ka lang anak ng Diyos, kaibigan ka ng Diyos. Diba? Kaibigan ka ng Diyos. Wala siyang gagawin na hindi ipapaalam sa iyo. At ang pangalawa, kapag tayo po'y nagmahalan, sabi ng Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Yung tagapamayapa. Yung mga tagapamayapa, tatawagin silang anak ng Diyos. Kasi ang hirap nga, sinasabi mong anak ka ng Diyos, hindi ka naman peacemaker, troublemaker ka. Nasa halip na pagbatiin mo yung 2 kapatid, buhusan mo ng tubig, yung naglalagablab, naggalit sa kanila, binubuhusan mo pa ng gasolina. Oo nga. Siya nga. Tama ka dyan. Yung mga ganun ba, hindi ka nagbubuhos ng tubig, nagbubuhos ka ng gasolina. Pinalalagablab mo yung galit ng tao. Dapat hindi tayo doon. Kapag may lumapit sa'yo, kapatid, napapansin mo ba si sister? Diba? Kasi napapansin ko, ganito siya. Huwag mo sabihin, oo nga. Tama ka dyan. Correct. Huwag ganon. Kasi sa halip na maging tagapamayapa ka, hindi. Lalong lumalaki yung sunog. Anak tayo ng Diyos, dapat tagapamayapa tayo. Kapatid, unawain mo lang, baka nung time na yun, may problema lang siya. Kasi minsan hindi natin alam yung kalagayan ng isang tao. Kaya masyadong mainit yung ulo niya. Kaya hindi kanya napansin. Sobra yung problema niya. Kaya unawain mo lang. Alam niyo, minsan tayo, mga tao, masyadong sensitive doon sa nakikita natin sa kapwa natin.
Pero ang mahalaga, maging sensitive tayo sa Panginoon. Amen? At sa aking application, love serves as the cornerstone to God's divine law. Kasi po, lahat ng mga batas, ito po ay na-sum up sa salitang pag-ibig. Lahat ng batas. Yung salitang pag-ibig lang ang siyang nagbigay ng katuparan at kaganapan. Yung Ten Commandments, di ba? Ten Commandments, yung Decalogo. Sabi ng Bible, masunod mo yung siyam, hindi mo masunod yung isa, hindi po pa rin nasunod lahat. Walang taong nakasunod doon. Kaya natin sundin from 6 to 10. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Kaya natin yon. Hindi natin ginagawa yon. Pero yung una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yung 1 to 5 ang mabigat. Kaya ang nakapulpil lang nun, yung 10 Commandments, isa lang. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya bakit niya sinabi, naparito ako, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ang kautusan. Not to destroy the law, but to fulfill the law. At paano niya pinulpil yung batas? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano niya ipinadama ang kanyang pag-ibig? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya love serves as the cornerstone to God's divine law. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise be the name of the Lord thy God. Glory to God. Kaya walang dahilan para hindi tayo magkaroon ng passionate love for God. At kasunod yung ating love and compassion for others. At lagi din natin bantayan yung ating pagmamahalan bilang magkakapatid sa isa't isa. Love one another. Sabi ng Bible, that the world knows that you are my disciples. That's in this great song. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. I will obey you, Lord. The way you will live. Once again, my heart will be faithful, Lord. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, will obey you, Lord. The way you will live, and the way you will lead me.
Bago po tayo dumako sa panalangin, maaari po bang malaman sino po sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo sa gawain ito? Pwede po bang pakitaas ng iyong kamay? Mga first timer, kung meron po. Sige po, huwag po kayong mahiya. Praise God. Sa lahat po ng mga nagtaas ng kamay, maaari ko po ba kayong anyayan lumapit lang dito sa may unahan? Praise the Lord. Sige po, lapit lang. Praise God. Welcome po kayo, mga sir, mga ma'am, sa Jesus is Lord Church. Praise the Lord. Isa pong kagalakan at pribileyo na makasama po kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po aksidente na kayo po ay narito sa gawain ng Panginoon, kundi ito ay bahagi ng dakilang plano at disenyo ng Panginoon sa inyong buhay. Praise God. Yes. Hallelujah. Magkakaroon po ang isang tao ng tunay at ganap na pagmamahal kapag naunawaan niya ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, merong 4 na klase daw ng pag-ibig. May tinatawag na eros, ito yung sexual or romantic love. Phileo, ito yung friendship love. Storge, ito yung pag-ibig ng magulang sa anak. At ang pinaka-powerful yung agape. Ito yung God kind of love. Itong 3 klaseng pag-ibig na ito ay hindi magiging matibay at matatag kapag hindi na i-connect doon sa salitang agape. Yung tinatawag na God kind of love. Kaya tingnan nyo sa mag-asawa, meron silang sexual, romantic love. Nagkaroon sila ng tinatawag na phileo, friendship love. Pero sad to say, pagkalipas ng ilang taon, naghiwalay. Why? Merong romantic love, may friendship love. Bakit? Nasira pa. Kasi wala yung God's kind of love. Wala yung pag-ibig ng Diyos. Para maging matibay, anumang uri ng pagmamahalan, maging magulang, mga anak, dapat yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pinaka-cornerstone. At para matanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, kinakailangan kilalanin natin, apart from Him, we can do nothing. Tanggapin natin ang Panginoon. Sige, tayo po ay umuko saglit at sumunod lang po kayo sa isang maikling panalangin, isang panalangin ng pagpapakumbaba at pagkilala na kung wala tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. At simula sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ng totohanan ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa matagumpay na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na dinako mo sa lugar na ito. Dalangin ko, patuloy kang magpakilala sa kanila sa isang malalim, personal at Bibliang kaparaanan. Patuloy na maranasan nila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. In Jesus' name, release, Lord, the first anointing power of the Holy Spirit, the Spirit of enlightenment, the Spirit of understanding, even the Spirit of conviction right now. Maranasan nila ang himala na kanilang kailangan. Ito man ay personal, ito man ay patungkol sa kanilang pamilya, in Jesus' name, maging sa kanilang trabaho, in Jesus' name, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, in Jesus' name,
Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat maging sa lahat ng dinako mo sa araw na ito sa lugar ng iyong panambahan. Malaya kang mag-minister sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang kumatagpo, ano man ang kanilang mga pangangailangan, ano man ang kanilang mga kahilingan, dumaloy ang kagalingan sa mga katawang may sakit, dumaloy ang himala sa mga nangangailangan ito, at maranasan nila ang pagpapala na inilaan mo bago pa lamang sila magtungo sa lugar na ito, Panginoon. Ama, marami pong salamat. At masumpungan mo po kami na naroon ang aming passionate love sa iyo, ang aming love and compassion for others, at bilang magkakapatid, naroon ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name this we pray. And everybody say, Amen and Amen. Thank you, mga sir and ma'am. Thank you po. Thank you po. God bless po sa inyo. Praise God and praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at salihan po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon.